Ganito ang karaniwang imahen natin ng mga buwaya. Mabangis, halimaw sa laki, kumakain ng tao at iba't ibang hayop. Pero ang di alam ng karamihan, may isang pambihirang uri ng buwaya na kabaliktaran ng ating nakasanayan. Di tulad ng naglalakihang mga buwaya, maliit lang ang buwayang ito, nakatira sa mga ilog at kuweba, mailap at hindi singbangis. Hindi kumakain ng tao, bagkus sila ang pinapatay ng tao. Ang Philippine crocodile o Crocodylus mindorensis ang isa sa pinakapambihirang klase ng buwaya sa buong mundo. Dito lang sa Pilipinas matatagpuan ang ganitong uri ng buwaya na mailap at takot sa tao. Mahalaga para sa mga sayantipiko ang Philippine crocodile dahil nanganganib ng maubos ang kanilang lahi. Dito na daw tayo sa Dunoy Lake. Medyo kailangan hindi masyado. Naaalala ko pa nang magtungo ako noon sa Isabela mahigit 10 taon na ang nakararaan. Sinubukan naming kunan ng video ang mailap na Philippine crocodile. Hinanap namin ito sa mga ilog, talahiban, pati sa mga kuweba. Pero di pa man kami nakakalapit, kusa nang lumalayo ang buwaya. Tanging bakas lang ng kanilang mga paa ang aming nakita. Ito yung kamay, ang butas na yan. Nakikita niyo ba yan? 1, 2, 3, 4. So yan. Yan yung bakas. Hindi na natin kailangan pasukin pa kasi mali-disturb siya. Ayon sa mga eksperto, naging mailap ang mga buwayang ito dahil sa walang habas na pagpatay sa kanila noong dekada 70. Sa pagpasok ng tao sa kanilang likas na tahanan, itinaboy at pinatay ang marami sa mga Philippine crocodile. Hinuhuli rin sila ng buhay para ipagbili sa mga kolektor ng mga exotic na hayop. Hindi siya kalakihan hanggang lang siya, mahaba na siguro yung 9 feet sa isang adult female crocodile, na Philippine crocodile. Kaya madali silang nahuhuli, madaling napapatay. At yung kanilang behavior na isang pagiging mahiyain, matatakotin, yun ang nagtulak sa kanila para mapuntahan ng mga tao. So madali silang nahuhuli sa kanilang behavior din na yun. Ngayon, mahigit 100 na lang ang mga Philippine crocodile na matatagpuan sa kalikasan. Ilang beses sinubukang paramihin ng Crocodylus mindorensis, pero hindi ito nagtagumpay. Kaya noong 2006, humingi na ng saklolo sa ibang bansa ang Pilipinas. Nagpadala tayo ng mga buwaya sa Europa. The Philippine crocodile is one of the rarest crocodile species in the world. And this is why the crocodile specialist group of the IUCN, of which I am the chair for Europe, has recommended zoos committing ex situ conservation actions to preserve the species. Dahil iba ang klima ng Europa kumpara sa Pilipinas, sa Cologne Zoo sa Germany, nagpagawa pa ng espesyal na terrarium para sa 2 buwayang ipinadala roon, sina Mindo at Pinoy. Layo ng proyekto na makapag-breed ng Philippine crocodile para kung sakaling maubos ang buwayang ito sa Pilipinas, may nakahanda pang populasyon ng kanilang lahi sa ibang bansa. For example, if in your country there would be a disease outbreak, or natural catastrophes or riots or something like this, your abilities doing conservation would be limited. But if you have also a partner outside, you have something like reserve population to be on the safe side.
At makalipas ang 11 taon mula nang unang dalhin sa Europa ang mga buwaya mula Pilipinas, nagbunga rin ang kanilang paghihirap. Taong 2015, nasaksihan ng mga sayentipiko ang aktual na paglabas sa mundo ng bagong henerasyon ng mga Philippine crocodile. Pinangalanan silang Dodong at Halki. Nakamamangha ang maingat na pag-aalaga ng ina sa kanyang mga anak. Di mo iisiping ganito pala kaamo ang isang buwayang inaakala nating mabangis. So you tried the strategy that the mother herself will take care of the eggs and watch it hatch naturally. Yes, this is not only the best for the behavior of the mother, but also for the young, because they can grow up together with the mother. That Wow. means they are perfectly socialized. Sa tulong ng mga sayentipiko, lumaking malusog sa Cologne Zoo sa Germany sina Dodong at Halki. Pero hindi sila maaaring manatili roon ng habang buhay. Kaya nang mag-5 taong gulang na sina Dodong at Halki, nagdesisyon ang mga sayentipiko na ibalik na sila sa Pilipinas. So we have this zoo population as an assurance colony, but it's very important that our partners from CPPI are doing such a great work in the Philippines. Only zoos or captive breeding alone is not sufficient, but also work in the wild. Panahon na para maglakbay pauwi sa kanilang tunay na tahanan, sina Dodong at Halki. Ang Crocodilus Porosus Philippines Incorporated o CPPI ay isang organisasyon na nangunguna sa pangangalaga ng mga buwaya sa Pilipinas. Binubuo ito ng mga sayentipiko at mga nag-aalaga ng buwaya o crocodile farmers. Pansamantalang inilagak sa opisina ng DNR ang mga buwaya. Pero hindi ito ang kanilang magiging permanenteng tirahan. So ito yung crocodile na binreed nila sa Germany. Critically endangered na yung species na ito. Ang plano is to release it in the wild, pero bago siya ma-release sa wild, kailangan munang ma-acclimatize muna siya sa medyo semi-wild na environment. So ang gagawin natin ngayon, huhulihin natin itong crocodile na to, ilalagay natin doon sa crate, tapos bukas dadalhin natin siya sa Tarlac kung saan meron ng nakahandang semi-wild environment. Pagkatapos ni Dodong, si Halki naman ang sunod na ilalagay sa kahon. Pero nakikita ninyo, tinatakpan nila yung ulo ng crocodile para hindi siya ma-stress at para mas madali siyang makokontrol. Ang crucial sa panghuhuli ng crocodile, kailangan mahawakan mo yung ulo niya kasi yun yung pinaka malakas na bahagi ng crocodile.
Aabot ka. Oh my God! Teka. Tingnan ka muna, Rainier. Okay, kuha. Medyo mabangis yun, ano? Mas matapang to. Mas maliit pero mas matapang, ano? Ganun talaga yung ugali ng Pilipino pag may threaten siya. Pero yung sugat mo kanina, parang hindi naman niya talaga na... Hindi niya nakagat. Hindi nakagat Kumapit tayo sa gilid ng ngipin. Kasi yung ngipin niya talaga matalas eh, no? So kahit masagi lang, dudugo talaga kaagad. Kinabukasan, bumiyahe kami patungong Tarlac, bitbit sina Dodong at Halki. Sa bayan ng Capas, matatagpuan ang isa sa pinakamalaking crocodile farm sa ating bansa. Mahigit 1,000 crocodiles ang nandito sa lugar na ito sa Tarlac. Yung klase ng crocodile na nandito ay yung tinatawag na Crocodylus porosus. Ito yung estuarine or saltwater crocodile na ginagamit nila for farming kasi useful yung balat nito or minsan yung crocodile meat. Breeding facility ito ng mga Crocodylus porosus. Di tulad ng Philippine crocodile, mabangis at lumalaki ng hanggang 20 talampakan ang ganitong uri ng buwaya. Tulad ng buwayang silolong ng Agusan na siyang pinakamalaking buwayang nahuli sa kasaysayan. Itinayo ng negosyanteng si William Bello ang crocodile farm na ito bilang katuwang ng kanyang poultry business. Imbis kasi na sunugin o ibaon ng mga manok na di na mapakikinabangan, ipinapakain ito sa mga buwaya. Because they have so many animals that time, so they wanted to disperse it. So yun, doon kami nakaroon ng chance na pumunta doon, we're able to get a few thousand of them. Pero taliwas sa akala ng marami, hindi pala matakaw ang mga buwaya. Katunayan sa farm na ito, 2 beses kada buwan lamang pakainin ng mga buwaya. Hindi sila matakaw. Ang kinakain lang, kaya lang nilang kainin sa isang kain nila ay 10 to 13% ng kanilang body weight. Napakakonti lang yon at hindi sila kumakain araw-araw. Pwede mo silang kumain ng once a week or twice a week. Pwede rin once a month. May iba ngang mga crocodile sa captivity. Isang taon hindi kumakain. At kapag busog na raw ang buwaya, hindi na ito kakain kahit pa ilapit mo sa kanya ang pagkain. Hindi rin daw totoo na likas sa buwaya ang kumain ng tao. Kakain na ng tao pag wala sila makain na, which is imposible, di ba? Kasi nga, sa dami ng, yung usually mga animals sa wild, they go for the frogs, no, yung mga insects, no, o ibang mga ahas, no, sa yung mga palaka, napakarami natin sa wild eh. Kaya nakakaroon ng problema ng nakakagat ng mga tao. Pero you see, yung mga nakakagat, hindi kinakain. Kasi defensive ang crocodiles, no? So, pagka nandito ako, and biglang dumating ka, you intruding into my territory. Tulad ng buwayang ito na 18 talampakan ng laki. Kaunti na lang halos sinlaki na ito ni Lolong. Pero ni minsan, hindi pa ito kumagat o kumain ng tao. Sa haba na 18 talampakan, ito ang pinakamalaking buwaya sa crocodile farm na ito sa Tarlac. 2 talampakan na lang, papantay na ito sa higanteng buwayang si Lolong. Mahigit
Mahigit 10 taon na ang crocodile farm na ito sa Capas. Ekta-ektaryang lawak nito at malayo sa mga komunidad ng tao. You can see we have a perimeter, very high perimeter fence, fully concreted, na talagang walang way that the crocodile can go out. And then yung lahat ng mga kulungan natin dito, talagang naka fully concrete yan lahat. No, talaga up to a certain height na talagang hindi siya makakalabas. Breeding facility ito ng mga Crocodylus porosus. Hindi biro ang mag-breed ng mga buwaya. Isang beses sa isang taon lang kasi sila nangingitlog at hindi lahat nabubuhay. Ganito ang itsura ng itlog ng Crocodylus porosus. Kada taon, nangingitlog sila ng mga 40 to 50 eggs, pero doon sa bilang na iyon, around 25 lamang na itlog ang nagsusurvive. Ang problema, yung ating Philippine crocodile, mas mahirap pa siyang paramihin kasi 20 to 30 eggs lang ang iniitlog nito kada taon. At sa bilang na iyon, 5 lang ang nagsusurvive sa wild. Isa rin ito sa mga dahilan kung bakit critically endangered na ang Philippine crocodile. Layo ng mga sayantipiko at mga crocodile farmer dito sa Pilipinas na hindi lang magparami ng mga buwaya pero higit sa lahat, ibalik sila sa kanilang natural na tahanan. No matter how many animals that you have in the farm, it doesn't count. Meaning ka 10,000, 20,000, wala yan. What they need is animals in their natural habitat, in the wild. That's most important for them. Mas may 10,000 ka sa farm. Meron na ako makitang isa sa wild na it's thriving. That's the most important for them. Dahil sa magandang track record nila ng pag-aalaga ng buwaya, ang crocodile farm na ito sa Tarlac ang napiling pansamantalang tahanan ni na Dodong at Hulky bago sila pakawalan sa kalikasan. 4 feet. 3.79. So ito si Dodong, i-release na natin siya sa semi-wild na environment bilang paghahanda sa kanyang eventual release sa Siargao na talagang wild na environment na talaga. Kailangan matutuhan muna ni Dodong yung hunting skills niya. Tapos hindi siya papakainin? Iko-condition muna natin siya na alam niya yung wild environment, parang natural habitat sa kanya. Oo. And then, unti-unti natin i-withdraw yung way ng pagpapakain sa kanya. Hanggang sa matutunan niya na hindi na kumain. Sa porosus naman... Ayon kay Rainier Manalo ng CPPI, sinubukan na raw noon ng ibang grupo na mag-release ng buwaya diretso mula kulungan. Pero hindi ito nagtagumpay. Mga sub-adult Philippine crocodiles yun siya. Nirelease yun siya galing sa from Palawan. Naka-cage siya, cement yung bottom ng pen. Tapos dinala siya directly sa Luzon. So pag-release doon, wala na siyang mga training, wala nang conditioning, talagang diretso ni-release siya. So after a month, after maybe 3 weeks, wala siya doon sa mga tubig. Nandoon siya pumunta sa mga tao. Parang nanghihingi siya ng pagkain. Dodong, friend mo kami. Dahil ayaw na nilang maulit ito kina Hulky at Dodong, unti-unti ang gagawing pagpapakawala sa kanila. Na-release na namin itong si Dodong. Malapit lang kami sa kanya, pero yung ganitong klase ng crocodile, kasi yung Philippine crocodile, Crocodylus mindorensis, hindi siya talaga naturally aggressive. Nag-a-attack lang siya kapag siya'y na-corner or na-threaten siya. Pero in this case, mukhang relax naman siya, no? 6 na taong gulang na ang buwayang ito pero 4 na talampakan lang ang kanyang haba. 4 feet, 3 inches. Hanggang 9 na talampakan lang kasing lumalaki ang mga Crocodylus mindorensis. 5.62, hawak dyan. Oh, mabigat ito. 5. Hindi, iabot mo na saan doon ako sa baba. Yan na sa baba, siya aabot. Okay. Kabilang bakod lang. So dadali natin ngayon si Hulky dun sa kanyang bagong environment. Ingat lang tayo kasi
Both sides, may buwaya. So, hindi pwedeng malaglag dito dahil may buwaya dyan. At ibang klaseng buwaya nandyan, yung porosus, yung saltwater crocodile na medyo malaki. So, ingat lang. Abot nyo na sa baba. Oh, yan lang. Sige, abot nyo. Oh. Baka na buntot. Maganda itong lugar niya. Kaya mo tanggalin ano? Ikaw mag-isa? Oo, baka mamaya mahirapan siya. Kumpara sa kahapong matapang at nagpupumiglas na buwaya, kalmado ngayon si Hulky sa bago niyang tahanan. Malawak at may tubig at halamang pwedeng pagtaguan. Lumapit pa ako ng konti. Pero ayon sa mga eksperto, panandalian lang mananatili rito sina Dodong at Hulky. Nagtago yung crocodile. Para talagang masanay sila sa kalikasan, dahan-dahan silang ililipat sa mas malawak pang tirahan pagkatapos ng isang buwan. Dahil lumaki sa isang enclosed environment sa Germany, itong si Hulky tsaka si Dodong, ayaw natin silang mabigla kapag nirelease natin sila eventually sa Siargao, doon sa talagang wild. So ang ginawa natin kanina, nirelease natin sila sa semi-wild environment. Pero after 1 to 2 months, para talagang makondisyon sila, dito ang magiging susunod nilang tahanan. Wow, ang lawak naman nito! Grabe! 2 buwaya lang yung titira dito. 3 ektarya ang lawak nito. Dito, hindi talaga bibigyan ng pagkain sina Dodong at Hulky. Hahayaan na silang manghuli ng mga ahas, palaka at insekto sa lugar. Para pagkatapos ng 6 na buwan, maaari na silang makauwi sa kanilang permanenteng tahanan, ang isla ng Siargao. Taong 2013, unang nagpakawala ng mga buwaya sa bayan ng Pilar sa isla ng Siargao. Napili ito ng mga crocodile conservationist dahil hindi takot sa buwaya ang mga mangingisda rito. Di tulad sa ibang lugar kung saan pinapatay ang mga buwaya, sa Siargao, tanggap nilang bahagi ito ng kalikasan. Siargao was very receptive because ang nakita nila doon, it's good for the tourism. When they had crocodile, of course, nabanggit din namin sa kanila, when you have crocodiles here, there will be tourists who would like to see it at night. Bukod sa hatid nitong turismo sa lugar, batid din ng mga mangingisda ng Siargao ang kahalagahan ng buwaya sa kanilang mga ilog at lawa. Mula kasi nang maglagay ng buwaya rito, lalo pa raw dumami ang isda sa kanilang ilog. Ecosystem balance ang kailangan natin. If there are crocodiles in a lake or in a pond, there are more fishes in it. For the simple reason na yung kanyang pupo is like it fertilizes the fish, also kinakain ng fish. And then when they crawl, na di-disturb yung nutrients sa ilalim sa ground. Ayon sa mga eksperto, hindi sapat ang magparami ng mga buwaya sa loob ng mga farm at zoo. Gaano man karami ang inaalagaan nating buwaya, wala itong saysay kung hindi natin sila maibabalik sa kalikasan. Para masabi natin na replenish natin, bumalik yung tunay na numbers at makatulong siya sa mga tao rin sa kanilang hanap buhay, dapat nasa wild sila. Na kung saan sila yung talaga yung importansya nila, magawa nila yung sa ecosystem natin. Kung nasa captivity yan, hindi nila magagawa yung kanilang tunay na behavior. Animals, they keep the system clean, they play an important role. And if we lose them, we lose an important top predator in the ecosystem. And it's also, from ethical point of view, it's our duty. We must commit for them that they can stay on this planet where they have been long time before human beings.
Kaya bagamat isinilang at pinalaki sila sa Germany, mahalagang makapaglakbay pauwi sina Dodong at Halki. Lakbay patungo sa kanilang tunay na tahanan. Mahigit 200 milyong taon na silang nabubuhay sa mundong ito. Mas matagal pa sa mga dinosaur at di hamak na mas matagal sa ating mga tao. Nakalulungkot isipin na ang mga buwayang matagal nang pinanday ng panahon ay mauubos lang sa ating henerasyon. Hindi halimaw ang mga buwaya. Tulad natin, naghahanap lang din sila ng tahanan sa mundong ito. Tulad natin, ipaglalaban din nila ang kanilang sarili. At tulad natin, may papel din silang ginagampanan sa balanse ng kalikasan. Panahon na para baguhin natin ang lumang kaisipan. Hindi natin pag-aari ang mundong ito. Ang tao at hayop ay may pantay na karapatan sa ilog, dagat at kagubatan. Dodong, friend mo kami. May puwang sa mundo ang bawat Ang bait, nilalang. ano? Ako po si Cara David at ito po ang Eyewitness.